walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C. Charot. So, yun. So, kamusta naman kayo? So, kararating lang namin ni Noon. Nanood kami ng sine. In fairness, ang ganda nun pinanood namin. Nag-enjoy ako ng bonggang-bongga. Tapos, bukod doon, ay syempre, ay kumain na kami sa McDonald's. Ang paborito ko. So, yun. So, syempre, busog ang lola ninyo. Tapos, hindi na ako magdi-dinner. Ayoko talaga ng Coke. Sobrang natatamisan ako sa kanya. Tapos pag umiinom ako ng Coke, parang feeling ko, nabubundat ako. So yun, ang tamis talaga. So alam nyo, sa totoo lang, yung Coke na maliit na ganito ka-size, okay na sa akin yon. Dati, nung bata-bata ako, sabi ko sa iyo, uminom ako ng Coke, gusto ko talaga yung extra large, yung ganong kalaki. Tapos nauubos ko yon. Ngayon, hindi na. Parang gusto ko maliit lang, enough na kasi sobrang tamis niya talaga. So yun, ngayon ko lang na-realize na matamis yung Coke. Actually, matagal na kasi akong huminto sa pag-inom ng Coke. Hindi na ako umiinom madalas. Dati, sabi ko sa iyo, kada kain ko kailangan may Coke. Tapos alam mo yung gusto ko maraming yelo. Ngayon mas prepared ko na yung lemon na walang asukal, tapos lalagyan mo lang siya ng maraming yellow, ayun, okay na ako doon, no? Diba? So, mas healthy yon. Ewan ko ba, parang ako tubig okay na. Dati mahilig nga ako sa mga juice eh. So, ngayon hindi na. So, in fairness. Pero ang napansin ko sa katawan ko, kasi dati malakas akong kumain ng rice, madami. As in talagang, sabi ko sa'yo, pag na-feel ko talaga yung food. Pero ngayon, parang, I realize kasi na parang kailangan natin ingatan yung katawan natin habang wala pa tayong sakit na, alam mo yun, matindi. Ang mga umaatake lang sa akin, yung mga sakit-sakit sa tuhod, kasi nga, di ba, mataas nga yung uric acid ko. So, feeling ko, mataas pa din siya. Kaya, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko. Pagkatapos, hindi lang naman yung tuhod, yung mga binti-binti. Tapos ngayon, ayun, bumili nga ako kanina ng gamot uli ng iniinom ko dati. Tapos yon, siguro talaga exercise. Tapos, ayun, bawas-bawas ng kain. Diba? Ngayon nga, nagpipigil na rin ako sa mga chichirye. Dati yung Lay's, ang lakas ko dyan. Ngayon, ayoko na. Anyway, kasi siguro dahil na health first. So, kailangan natin ng alagaan yung health natin ng bonggang-bongga, diba? So, yun. Kaya sana kayo din, okay lang naman uminom ng Coke, okay lang naman kumain ng French fry, pero wag sana over. Yung French fry, hindi ko pa siya nababawas-bawasan kasi sarap na sarap talaga ako sa kanya. Pero isa yun sa mga gusto kong mabawasan ng kain ko doon. And then siguro yung burger din, kasi ang lakas ko din sa burger. So siguro dapat medyo less din ang kain ko sa burger. Dati talagang kahit araw-arawin ko yan, okay ako, happy ako. Ngayon parang dapat siguro once a month, oo, ganon. Kasi ginagawa ko siya once a week. Kaya sabi ko, hindi tama to. So ngayon, medyo hinay-hinay. Kaya lang kasi napansin ko, pag hindi ako kumakain ng maraming rice, hindi ako kumakain ng maraming mga pagkain, nangihina yung katawan ko. Yung parang wala siyang lakas. Na-miss ko yung dating lakas. Tapos naiirita nga ako dito sa yung tuhod ko, di ba, sumakit yan. So, naiirita ako sa kanya. So, yon. Anyway, siguro sign na talaga to na tumatanda na tayo, na hindi na tayo pabata. So, yon. Ay, nako, eto na. So, syempre, ang chika natin today, it's about sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, nadagdag nga si Osmel. Pagkatapos, ayun nga, yung pinag-uusapan nila dito mga exclusive na dinagdag nila. Yung katulad na lang married woman, di ba? So, hanggang ngayon ay wala pa naman na nanalong married woman sa Miss Universe. Tapos, ang sabi nila, since na may pumutok nga na sinasabi na sinali lang nila yan dyan pero hindi naman nila papanalunin. So parang
kamusta naman? Ba't pa nila pinasali? Kawawa naman kung wala naman pala chance ang manalo. Ngayon kasi ang isa sa mga tinitignan natin, yung pambato ng Venezuela na si Elena Marquez, di ba? Kung iisipin mo, atong pambato ng Venezuela ay isa sa mga strongest candidates ngayon dito sa Miss Universe. Siya ang kauna-unahang kandidata ng Miss Universe na nanalo sa national pageant. Ito nga ay si Elena Marquez. So kung tutuusin, kung titignan mo si Elena Marquez, napaka-perfect para sa Miss Universe candidates na with married or have a child. So isa siya sa mga parang nakikita ko na uy, napaka-strongest nito. Bakit hindi nyo papanalunin, di ba? Chance na ng Miss Universe na magpanalo. Dahil nakita ko naman na talagang magaling. Kung pag-uusapan naman yung ganda, maganda. Kung pag-uusapan naman yung ganda ng katawan, nakita naman ninyo sobrang ganda ng katawan. At kung pag-uusapan naman natin yung galing nito kung paano lumaban sa isang pageant ay talaga namang caliber. So nag-expect ako pag pumunta siya ng Miss Universe, aariba siya ng bonggang-bongga. And then sa nakikita ko, isa siya sa mga strongest candidates talaga dito sa Miss Universe. Kaya lang nga kasi ang nangyari nga, di ba nung nakaraan ay biglang may pumutok nga na balita yung mga trans woman, married woman, include lang nila dyan pero hindi nila papanalunin. So, hindi naman nag-react si Miss Venezuela kung iisipin mo. Wala siyang reaction sa mga pangyayari to. Kasi, kung magre-react nga naman ang organization at sila, maaaring maputukan sila or maaaring, alam mo yon, lumabas na pag-initan sila. Pero, kapag ginawa lang tong runners-up or hindi to nanalo, doon yan siguro magsasalita pag natapos na yung Miss Universe. Sa ngayon, hindi sila nagre-react, hindi sila kumbaga parang tahimik lang sila. Napansin niyo, di ba, yung pumutok yung balita, hindi sila masyado tsumika. And then ngayon, ayun, ganun yung ginawa nila. Tahimik lang, sabi ng gano'n, mas magandang tahimik ka, at least safe ka, kaysa naman yung nag-react sila, and then at the end of the story, parang papag-iinitan sila lalo kasi nag-react sila. So, mag-expect ka kapag hindi yan nanalo, doon yan magre-react, di ba? And then, number 2, sa Costa Rica naman, hindi nila pinapasali ang transgender. Tama ba yon? Sana wag na rin nila pasalinin yung married woman, di ba? So, ako para sa akin, okay yon na sa kanila nang magmula sa bawat national pageant. Kasi it's the choices naman. Hindi naman yung parang sinasabi dito na parang, oy, dapat wag nyo ng no. Pwede naman, pero kasi dapat nasa national pageant na rin yan kung papanalunin nila o hindi. So, yes, sinabi nila na okay, pero baka at the end, ganun din naman, hindi naman nila papanalunin. Eh, di mas maganda pang wag nyo na lang isali, di ba? Kaysa naman yung pasasalihin ninyo tapos hindi nyo naman papanalunin or hindi rin naman papanalunin sa Miss Universe. So, mas maganda na yung ginawa ng Costa Rica na naging honest sila. Hindi naman sa nagkakaroon ng discrimination or what, kasi mas unfair kung papasalinin sila pero hindi naman sila papanalunin. Mas maganda na yung wag na lang kayong sumali kaysa naman papanalunin kayo pero hindi naman, sa papasalihin kayo pero hindi naman kayo papanalunin. Sayang lang yung gastos ninyo, di ba? Saka sayang yung effort. Mag-focus sa iba. Total naman, ang transgender, meron namang international queens, di doon na lang sila magsisalihan. At least doon, sila, talagang pasok sila sa banga at ang laki ng chance nila na manalo. Kesa naman sa Miss Universe na papasalinin sila kuno, i-highlight sila kuno, pero ang ending ay hindi naman pala sila papanalunin. So, ano pang use na sasali sila? Panggulo lang, di ba? So, yun. So, naalala natin, may pumasok dito na plus size beauty, tapos trans woman, and then married woman sa Miss Universe. Para siguro sabihin lang nila na include yung mga ganitong klaseng tema para sa pageant ng Miss Universe. Pero ang totoo naman ay
wala naman silang chance ang manalo. So, mas mahirap naman yon. Kung ako sa kanila, siguro ang Miss Universe, tularan nyo na lang din yung mga tulad ng ibang pageant, katulad ng Miss Grand, Miss International, Miss World, na hindi naman kailangan i-include yung mga ganito para lang masabi nag-level up yung pageant nila. Kasi kung tutuusin, marami naman silang pwedeng pagtuunan ng pansin para mas lumakas pa yung pageant ng Miss Universe, katulad na lang siguro yung production nila, mas kailangan ayusin nila yon kaysa naman yung gagamitin nila yung mga taong katulad ng mga married woman, tawag dito, yung tawag dito, married woman, transgender, at saka plus size beauty. So, kaysa naman yung i-include nga ninyo dyan, pero parang nag-aaksaya lang sila ng time, di ba? So, mas maganda na lang din siguro na ibalik na lang nila sa dati, mas panalo, mas kabog. Saka yung no age limit, medyo complicated, di ba? Kasi syempre, sa no age limit, dapat kasi doon ay tingnan din nila kung ano ba ang magiging use nito, kasi parang feeling ko naman hindi rin naman nila papanalunin yung overage katulad ng mga 40 or 35 years old. Parang feeling ko papanalunin pa rin nila dyan is 26 years old. Kasi parang feeling ko gagamitin din naman nila yung winners doon sa tawag dito. May tinatawag na sa product, endorsement ng product, di ba? So, parang feeling ko hindi naman nila kailangan yung mga yan. So, siguro ako sa age limit, siguro tama na yung 30 years old. Kesa naman yung gawin mo pa na hanggang 35 to 40 years old, di ba? So, yun. So, isip-isip din Miss Universe kapag may time, di ba? So, ngayon hindi natin alam kung ano yung mga pagbabagong magaganap, lalo na nandiyan si Madam Osmel Sosa. And then, tignan natin kung puro Latina nga ba ang ipapasok nila sa laban ng Miss Universe at kung ano nga ba ang standard ng hinahanap ngayon ng Miss Universe. So, yun yung alamin natin in the future. Kung ano yung mga pagbabago na magaganap dito. For sure, marami, di ba? So, alam naman natin ang Miss Universe. Anyway, so I'm so excited. Tingnan natin ngayong taon na to. Total maaga pa naman. First year pa naman. Tapos second year. So, tignan natin ng 5 taon kung ano ang mangyayari sa Miss Universe. So, kung may pagbabago nga ba na magaganap or mananatiling gamitan lang ang labanan. Charot. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At syempre, i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.